Matapos ng sa lahat ng mga nakita natin, how about a ban on the 1-1? Omega, blue side, Onic. Kung ako yung Onic, hindi ko na ibibigay ulit yung 1-1 na yun. 1-1, oo. Respeto na, no? So, that means na minamata talaga ng dalawang teams na to, yung 1-1 pick as well as the Julian. So, kung ako yung Onic, just ban out yung 1-1 dito. Bigay na nila yung Beatrix kasi at least may Claude pa rin naman. Instead, Akai yung kanilang ibaban. 1-1 pa rin. I think yung Onic, kunin na nila dito yung Pakito. Tsaka yung Julian. Pag pinik mo dito yung 1-1 or Claude na naman, too early naman. Too early yung Claude. Yung dapat- Beatrix or Claude. Oo, third pick nyo na yung gold lane nyo. Yes. Kuha muna kayo ng heroes na mas importante doon. And this time, nasabi nga ni Wolf, yung Pakito, tsaka yung Julian. So we know na yun yung Julian. Ano isa? Oh, the Cho. Para kay Rapido. Oh. Okay. Still open dito. Kasi parang ang maganda lang dito talaga is hindi pa nila nare-reveal kung Beatrix or Claude. Kapag kasi nilabas agad nila yung Claude, automatic makukuha yung Cho sa kabila or the Pakito. Still is an option. Kinuha yung parehas. In this game, tingin ko, pasok ang Claude kung ikaw ang Onic Philippines. Claude talaga, no? Hindi na napansin yung Beatrix. Kung sakali. Para hindi pero they go in for the Beatrix instead. Ngayon, dito ako nagkakaroon ng onting pag-aalangan sa side ng Beatrix dahil merong hahabol sa yung Pakito, merong hahabol din sa yung Esmeralda na naka-possible blade armor. Yep. So, saan ka lulugar? Paano ka hahanap ng magandang pwesto for snipes and probably ni Virgo's Passion? Nakikita na natin na nagiging linear na or nagiging simple na yung bans ng ating mga teams. Technically, these are the kinds of heroes na ayaw mo makita sa kabilang team, and most of these are meta, plus yung mga strict or direct counters sa kanilang mga heroes. And talagang ganito pag game number 3 na, no? You want to be as comfortable as possible sa atin. Selena, the Super Friends, and Omega, are you prepared for this? Maghanap din sila dito ng Etomax. Yung mga classic Etomax hero like Eve, Cecilion, Farsa, sakaling bubunot pa sila ng ganun kalalim. Pero isang bagay, isang hero na lagi pinipick pag merong Selena is the Kagura. Hindi siya basta nahuhuli ng pana. If ever man tamaan ka, you can actually purge that Kagura with the Lolita second siguro. skill. And Kufra to the Kagura. Oh my goodness, we're in for a treat. Yung mga signature heroes, ladies and gentlemen, naglalabasan na. And ang tagal na rin ng last time na nag-Kufra si Chakno. Parang kailangan na natin ng mga additional highlight reels. Wala Pero kasi ang problema naman is paano kung si Super Friends yung kailangan ng highlight reel. I will not be surprised kung tatagal tong laban na to. This is the game number 3, deciding game kung sino ang mananalo sa seryeng ito at sino ang makakuha ng top spot sa ating leaderboard. The aggression coming in from Chakno, yung talon pa lang na yon, enough na para mapilitang umuwi si Rapido. Oh, alam nilang walang retry dito si Ryzen. Surely na call out nila yon. Pero ang akala ko magiging aggressive si Sensui. Wala rin siyang retry sa kanya sarili pero magnanakaw na lang siya ng Skilled Blizzard. At merong talon na naman alam ni na ginawa ni ni Super Chakno. Prince. And eto Max, coming in, Kelleran nandun sa may area, kaya sila Sensui, sila Super Prince, hindi na nila masyadong ipipilit, masyadong nga din naman nakakatakot. Grabe yung damage na, no? Parang ini-expect na nila yung pwedeng gawin na talon nga. Pero Rapido is low. Tamuntigang umabot yung huling sapak ni Ryzen. Yun. Ang pagbakod ni Renzo kay their Super Prince at Sensui. Napalitan. Si Chakno, sinusubukan niya humanap ng position para tumalon at para manghuli ng mga members dito ng side ng Onyx. Ayun, nagawa ng Turtle. Meron ditong pwesto na isa, pero that is a Turtle secure. Coming in from Sensui. Si Super Friends, medyo low mula doon sa payong ni Etomax. Pwesto niya doon, Sandy. Definitely siya na talaga yung may hawak ng kalamangan. Pwede pa siya mag-setup. Kaso nga may arrow. Meron din ditong enhanced chain coming in from Sensui. Kaso nga lang hindi ata magiging enough yung alang damage. Arrow will connect
mula kay Super Friends. Sobrang tagal tapos may sipa pa. And the first blood will be secured by Friends. Habang yung turtle dito, kukunin na rin kagad ni Sensui, and that is a trade dahil doon sa panang yun napatumba nila si Ryzen, so walang red tree user from Omega. Kasi yung Omega, ang ganda na nung spacing nila doon. Pati yung talon ni Renjo, it was more than enough. In fact, nabugaw na nilang Onyx. Kasi sa sobrang pag-abol nila, Renjo wins the battle under the turret. Nang pangyayari doon, isipin mo Super Friends, sa dami na pwedeng tamaan, ladies and gentlemen, tinamaan pa si Ryzen at si Chakno dito. Sumagot ang sarili niyang engagement, pero Chakno, buhay pa rin! Wow! Nakatakas pa si Chakno mula doon sa sipa at saka shotgun combo na ginawa ng Onyx. And bago siya umatras, binitawan niya pa yung setup niya. Sabi niya, yayakapin muna kita, babawas ako ng konti. Matik, alam ko rin naman na makakatakas ako. Grabe. Gate ng tao doon sa may lane na pinapaulanan ng pana, dahil lang there is a chance na baka mamaya ma-set up na siya at tumama na yung Abyssal Arrow. Ayun, pinagtutulungan si Der, Ryzen and Rencho. Talagang kailangan niyang depensahan. But that is a kill coming in from Nets. Apat laban sa isa, tumama pa yung pana. Yung sniper hindi naaabot pa. Masasayawan nga ba pero hindi. Apat laban sa isa. Walang takas dito si Kelra. Nets here with advantage in terms of the ganks. Ang ganda ng rotation na pinapakita ng Onyx Philippines. Definitely the better trade. Even yung turrets na nakuha, palitan lang. Pero nakakuha ng turtle ang Onyx tapos double kill pa para sa kanilang gold laner against the gold laner of Omega. So overall, Onyx Philippines winning that trade. Pinaka pa, enhanced change. Tapos may arrow mula kay Super Friends. Hindi pa rin nila mapigilan yung mga binibitawan na mga pana nito ni Super Pana. Onyx Philippines tuloy pa rin sa pagbibigay ng pressure. Swift na pwedeng loophole. Oh, sipa naman mula kay Rapidun. May follow-up damage na naman mula kay Nets kasama si Der. At may potential push mula dito sa side ng Onyx Philippines. Na-burst si Kelra. Sobrang small nito pero it's also because of Super Friends. Naglagay siya ng dalawang trap na magkapatong. Taktong-sakto sa pupuntahan niya. The thing with 1-1 is, kapag binaral mo kung saan gagalaw dahil sa Tiger Pace, parang mas madaling patamahin niyo ba yung mga spells mo. Surely hindi tumama yung pana, pero yung dalawang traps na makatinasan ngayon, lalo na't naka-dire hit to for sure, kung si Super Prince, really, napopoke si Kelra na hindi pa siya nakakalaban, patay na siya agad. Makasilip mula doon sa kabilang side, yung Lord sasamahan na ng Onyx. Masastan pa nga dito si Kelra, and yung arrow walang tigil, only arrows coming in from Super Friends. Arrow na naman, pang silip lang, merong traps na binibigay, so yung vision nila sobrang lawak ng nasasakop. Ang bilis nila na burst yung Lord. Oh. Didn't even stand a chance. Omega, naisahan ulit ng Onyx Philippines. Gaano kaganda yung kanilang depensa. Yung kaninang Lord, wala pang talon. This time, they might not have yung holy defense. Si Renjo ang tatamaan, may Lord na hahampas, kalahati agad ang buhay, nakapwesto si Rapidot. Anytime pwede siya sumipa, mapapana naman yung isa. Si Renjo ay mapipilitan na mag-sprint upang makauwi lang. Habang ngayon, kumakatok na ang Onyx Philippines, sniper shots coming in from Nets upang mabawasan lang ng paunti-unti itong Torre. And ngayon, hindi pa rin bumibitaw sa kalamangan ng Onyx. Hindi niya pinagbibigyan pumwesto si Chakno. Nako, lahat parang eyes on the prize on Chakno. But that is a kick coming in from Rapido. Mapapatumbal na si Renjo. Ito na nga ba yung inaantay ng Onyx. Kaso nga na si Kelra, isasayaw pa rin. Kung may creep walk pa. Pero yung Lord ay hahatakin na. Lord dance na naman para sa pangalawang pagkakataon. Pero si Chakno nakabang ng set. Ito na nga ba yun? Pero mukhang mauwi siya with a jump flicker. At mukhang siya pa ang madidisgrasya. Onyx dito with a rush Lord. Talaga sila ang makakuha dito ng kalamangan. Tok, binigyan ng ticket. Oo, man-to-man defense. Man-to-man defense, correct. And mas naging maingat ang side ng Onyx Philippines, lalo na sa tapat ni Kelra. Kumbaga, binibigyan nila ng respeto eh. Nandun sa harapan nyo, sige, ito yung fokusan natin. Ito yung i-pushback natin. Uy, pumasok din si Renjo pero biglang nawala naman. The bullets coming in from Nets! Yung shotgun niya dito ay napilitan na pauwiin ang barangay at ang Onyx Philippines ang makakasecure ng seryeng ito. Isang shotgun ka lang. Isang shotgun lang ang kailangan para patumbahin ang members ng side ng Smart Omega.